Mula sa 17 rehiyon sa Pilipinas, iniulat ng Department of Health na 13 na sa mga ito ang ibinabana sa low-risk classification. Kaya naman mula sa nakaraang moderate risk classification, inilagay na lamang ngayon ng DOH sa low-risk classification ang estado ng buong Pilipinas, bunsod ng patuloy na pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Sa Talk to the People kagabi ni Pangulong Rodrigo Duterte, iniulat ni Department of Health Secretary Francisco Duque III na bumaba na lamang sa negative 74% ang 2-week growth rate ng COVID-19 mula February 1 to 14. Bukod pa rito, bumagsak na rin sa 5.26 ang average daily attack rate sa nakalipas na 2 linggo, na mas mababa kumpara sa 20.6 na naitala noong January 18 to 31 ngayong taon. Kahapon bumaba na sa 2,730 ang daily new cases ng COVID-19 sa buong bansa at mababa na rin ang hospital utilization rate. Maganda po ang sinasabi po nito, Mr. President. We are able to manage our cases, and our health system's capacity is very much prepared for any eventuality na kung magkaroon na naman ng sakasakaling pagtaas, makikita po natin ang laki po ng ating excess at ang baba po ng ating utilization rate. Kaugnay nito, may inihahanda ng New Normal Roadmap ang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases na ipipresenta kay Pangulong Duterte sa Marso. Ayon kay Presidential Advisor for COVID-19 Response Secretary Vince Dizon, sakaling magtuloy-tuloy na ang pagbaba ng mga kaso ng COVID-19, maaari na anyang matapos ang 2 taon nating pakikipaglaban sa pandemya. So hopefully po starting March, if all goes well, magsisimula na po tayo dito sa tinatawag nating new normal to prepare the country to finally close the book on COVID-19. Hopefully po, barring any other new variants that may come our way. Pero bukod sa bumababang mga kaso ng COVID-19, isa rin sa magiging batayan ng tuluyang pagluluwag ang bilang ng mga Pilipinong nababakunahan. Aminado si Secretary Dizon na habang nalalapit ng maabot ang 90 million target vaccination ng pamahalaan bago matapos ang termino ni Pangulong Duterte sa Hunyo, mas pahirapan pa ngayon ang pagtukoy at pagkumbinsi sa ating mga kababayan na hindi pa rin nagpapabakuna. Sa ngayon, nasa 61.5 million pa lamang ng mga Pilipino ang fully vaccinated na laban sa COVID-19, nakatumbas ng 70% ng target ng Duterte admin. Muli namang umapela si Pangulong Duterte na magpabakuna na ang mga unvaccinated at muling iginiit na walang jurisdiksyon ng International Criminal Court sa kanyang mga pulisiya sa COVID-19 vaccination. For those who are not yet vaccinated, pakibakuna lang. Kasi pag hindi, ako ang pupunta dyan sa inyo, ituturo ko yung bakuna sa tainga mo, padusutin ko doon sa kabila. Ayan ang dapat sa inyo. Magdemanda kayo, demanda, kasi yung ICC naghihintay ng marami pang anong sabihin. I said I'm a Filipino. If I committed a wrong, I should be prosecuted by a prosecutor like me, a Filipino. Then